Hindi po, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa patuloy na paggawa niya at pagkilos niya sa ating mga buhay. Tayo muna po ay manalangin bago po tayo magsimula sa ating pong gawain ng paikinig na salita ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa oras na ito. Salamat sa patuloy na pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming pong pagtitipong ito sapagkat nararanasan namin ang inyong biyaya ng pagmamahal sa aming mga buhay. Salamat sa pagbibigay niyo sa amin ng kapahingang espiritual upang kayo ay aming purihin at sambahin. At isa sa pinaka-sentro ng pagtitipon at pananambahang ito ay ang salita niyo na dapat na ipaliwanag, na dapat na ipangaral at matanggap ng bawat isa. I pray, Lord, na nawa po ang banal mong Espiritu ang siyang magbigay ng kakayanang umunawa upang nasa ganon magdala po ito ng transformation o pagbabago sa buhay ng lahat ng makikinig ngayon. Salamat sapagkat isa sa pinakamahalaga o mapakahalaga na inyong institusyon, mahalaga na inyong itinatag sa lupang ito, ay wala pong iba kundi ang inyong church. Kung kaya't dalangin namin na sa pagpapatuloy po namin ng pag-aaral sa inyong mga salita dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 6, ay patuloy pa kaming matuto kung paano namin tatanawin, kung paano namin uunawain ang kahalagahan ng inyong church, ang kahalagahan ng inyong church na kinabibilangan namin. Kaya nawa po, maparangalan ka sa lahat ng aming matatanggap at maririnig na salitang ito. Ito po ang aming samot na langin sa inyo, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Isa po sa natural sa tao ay ang pagkakaroon ng kanyang pag-growth sa kanyang physical at sa kanyang karunungan, sa kanyang emosyon. Dahil kapag hindi nag-grow o lumalago ang isang baby na pinanganak, possible po na mayroon po siyang problema. At nabanggit ko ang lahat ng ito sapagkat sa ating pag-aaral na dito sa Kabanatang 6 na ating sinimulan nung last Sunday preaching, nakita natin na ang church ay isang organism. Maliwanag na ito po ay may buhay, kung kaya ang expectation ng ating Panginoong Diyos ay dapat itong inaayos at ang expectation ng ating Panginoong Diyos ay nag-growth siya. Subalit dapat na muna nating maintindihan na ang pag-growth ng church ng ating Panginoon kasabay ng paglago ng pananampalataya ng lahat ng mga disciple, ng lahat ng maniligtas ng ating Panginoong Diyos ay dahil lamang po sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat sinabi po ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6 na ang sabi doon, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit Diyos ang nagpapatubo. So, in other words, kahit ano pa ang gawin, kung hindi siya patutubuin ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi po mag-growth ang church. So, nangangahulugan na ang church ay nag-growth because of Jesus Christ, because of His Word, because of the power and the works of the Holy Spirit sa ating mga buhay, sa ating church. Kung kaya't sa umaga pong ito, nais ko po muli na ituon natin ang ating mga isipan, ang ating mga kalooban
sa pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. At sa punto pong ito, nais kong hilingin na buksan natin ang ating mga Biblia sa Gawa, Kabanatang 6, mga talatang 1 hanggang 7. Gawa chapter 6, verse 1 to 7. Ng panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrereklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nila ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi sa ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral na salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral sa salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas, mga taga-Antokya, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Ang ating pong title sa umagang ito, for the second part, is Spiritual Arrangement of Organization. Dito ko, Spiritual Arrangement of Organization. Sa Tagalog, spiritual na pagsasaayos ng organisasyon o samahan. Meron po tayo sa point na pagtutuunan ng ating paksa sa umagang ito. Ang subtitle natin, Christ's design for His church is to grow. Sa Tagalog po, ang disenyo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang church o sa kanyang iglesia ay ang paglago. We will focus our study in verse 1 sa umaga pong ito. Mga kapatid, ang paglago ng iglesia sa Acts chapter 6 ay resulta ng katapatan sa pagsaksi o pamamahagi ng salita ng Diyos ng mga apostol at ng mga disciple, na kung saan makikita natin na ito yung utos ng ating Panginoong Jesucristo. This is the command of Jesus Christ. Command nito ng ating Panginoong Jesucristo dito sa aklat ng mga gawa. So sa madalit salita, naging faithful ang mga apostol, naging faithful ang mga disciple sa command ng ating Panginoong Jesucristo. At ang komanda ito ay makikita natin sa unang kabanata ng Gawa, Gawa chapter 1, verse 8. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin yung verse 6 ng Gawa, kabanatang 1. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Verse 7. Sumagot siya, ang panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Verse 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Kung makikita po natin sa kabanatang 1, talatang 8, ito yung command ng ating Panginoong Jesucristo. This is the Great Commission of Jesus Christ in the book of Acts. Kaya makikita natin dito na kung saan ang instruction sa mga disciple ng ating Panginoong Jesucristo ay maging saksi. Sa English,
witness. Saan? Mag-witness sila sa mga aral na natanggap nila kay Jesus na dapat nilang ibahagi, kailangan nilang ituro, kailangan nilang ipangaral. At makikita natin dito, the scope of the places geographically ay mapakaliwanag mula sa Jerusalem, Judea, Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. In other words, the spreading of the gospel is not for the Jerusalem alone or para sa mga Jew, kundi ito ay para sa lahat ng tao until the end of this world. In other words, kung gaano karami ang bansa dito sa ating mundo ay kailangang marating na salita ng Diyos. Of course, alam natin, sa panahon ng Book of Acts, ang gospel ay nakarating sa Jerusalem, sa Judea, Samaria. At hindi nila naabutan na ito ay makarating sa Asia, na katulad natin, sa Middle East, o kaya naman ay sa mga Western, sa gawing West. Pero makikita natin, 2,000 years ago, ang gospel ng ating Panginoong Jesucristo ay narating ang lahat ng countries, narating ang lahat ng bansa. Why? Because this is the command of Jesus Christ to witness upang maging saksi. Saan? Sa salita na itinuro sa kanila ni Jesus. Saan? Sa mga aral na natanggap nila, kailangang makarating ito sa lahat ng tao. O kaya naman, bago marating ang kabanatang 6 ng ating teksto, mayroong 3 passage na nagpakita kung paano nag-witness agaran ang mga apostol. Makikita natin sa Gawa chapter 2, verse 1 to 47, dito sa event ng Pentecost, nakasentro ang event na ito sa pangangaral ni Apostol Peter sa mga dumalo sa Pentecostal noong panahong iyon. More or less 30,000 attendees ang naroon sa panahon ng Pentecostal. At alam natin na may naligtas na 3,000 katao ng panahong iyon. So nag-witness sila, nangaral sila. Sa Acts chapter 3 hanggang chapter 4 verse 31, nakita natin na Peter and John was witness. Saan? Sa lahat ng uri ng tao. Ipinahayag nila yung gospel saan? Sa mga government official ng panahong iyon. Pinahayag nila sa mga pangkaraniwang tao. At nakita natin dito sa chapter 4 ay mayroong pong naligtas. At ang sabi ng banal na kasulatan, 5,000 lalaki ang naligtas. At pagdating po ng Acts chapter 4 verse 32 up to chapter 5 verse 42, nakita natin, the witness of the apostle. Ano yung witness ng apostol? Nag-witness sila saan? Sa mga Sanhedrin. At sa panahong iyon, ay mayroong mga naligtas. And now, pagdating ng Acts chapter 6, verses 1 up to chapter 8, verse 3, makikita natin si Stephen, si Esteban, na tinatawag na martyr ng panahong iyon, ay nag-witness, nangaral, itinuro ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Tinuruan niya, makikita natin, ang eunuch, tinuruan niya yon. Marami siyang tinuruan ng mga, hindi eunuch. Tinuruan niya yung mga government official, religious leader, nangaral siya. So makikita natin dito, lahat ng mga chapter and passage na ito ay nakapokus sa isang mensahe nila. Ano yung message nila? The single message na mayroon sila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan si Jesucristo lamang ang nagbibigay ng kaligtasan sa mga makasalanang hinirang. Makikita po natin dito, mga kapatid, na ang tanging method o pamamaraan na ginawa ng mga early disciples, early Christian, itong mga apostol na ito ay wala pong iba kundi ang pangangaral kay Kristo. Pangangaral
sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kanilang ginawang witness na kung saan ay makikita natin, walang iba. Ang message nila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Now, dahil po dito, ang mga disciple ng ating Panginoong Diyos ay nag-increase. Pag sinabi natin ng increase, nag-growth siya. Makikita natin from 120, in Acts chapter 1, in Acts chapter 2, 3,000, in Acts chapter 4, 5,000, and then pagdating ng Acts chapter 6, ay patuloy na nag-i-increase, patuloy na lumalago ang church ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa paglago ng church ng ating Panginoong Diyos, kasabay po ng paglagong iyon ang mga kontrobersyal na pangyayari. Makikita natin sa chapter 6 na sa patuloy na paglago ng church ng ating Panginoon ay meron silang mga kinakaharap na problema, na meron silang mga kinakaharap na kontrobersyal o controversy na kailangang i-address agad-agaran sa kanilang church sa pamamagitan ng apostol. Why? Because it is possible, ito ay isang posible na gamitin ng kaaway ng ating Panginoong Hesukristo ang mga pangyayari nito kung hindi nila agad ito i-address. At ang pinakamatinding kaaway ng early Christian ay wala pong iba kundi ang mga Jew, kundi ang mga Hudyo. The Pharisees and Sadducees. Ang mga Hudyong ito na kung saan ay possible na sabihin nila na tingnan ninyo, yung inyong pananampalatayang sinamahan ay hindi naman mamimit, maibibigay yung inyong pangangailangan. Possible na gamitin yung maliit na butas na yon upang ang church ng ating Panginoong Hesukristo na nag-grow ay magkaroon ng tinatawag na disunity. Mawala yung pagkakaisa o magkaroon ng tinatawag na misconception sa mga bagay na magpapalago sa kanila. At agad-agad, immediately, ang mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, by the guidance of the Holy Spirit, ay nagsabi na kailangan nila na agad-agad na solusyonan ang problemang ito. Mga kapatid, the growth of the church is the work of God. The work of the church is the growth of the Holy Spirit through the preaching and the teaching of the Word of God. Subalit, the more na nag-grow ang church, ay mayroong dapat na i-address sa kongregasyon upang ang lahat ng ito ay ma-organize. And one of the problem na makikita natin sa Acts chapter 6 ay walang iba kundi ang neglect, pagiging neglect ng ilan sa loob ng simbahan. For the meantime, hindi muna natin titingnan yon. Ang titingnan muna natin ngayon ay yung unang bahagi ng verse 1 ng chapter 6. Please open your Bible in Acts chapter 6 verse 1. Nang panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya. So, diyan po muna tayo magko-concentrate ngayon. Now, ang ating subtitle, Christ's design for His church is to grow. This is the design of God. The design of God is to grow His church. The design of Christ is to grow spiritually ang bawat isa sa atin. Kapag nag-grow ang bawat isa sa atin spiritually, mag-grow numerically ang church. Now listen. Number 1, Christ's design for His church is to grow. Makikita natin na sabi sa English, now at this time, while the disciples were increasing in number. Sa Tagalog po, ang sabi ng Magandang Balita Biblia, habang patuloy na dumarami ang mga alagad. Ang sabi po ng Bagong Biblia ay ito, ng mga araw ng ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad. So if you notice, in a simple phrases na binanggit ni St. Luke, dito sa Book of Acts, makikita natin, wala na siyang inilagay na numbers.
Ilan ba yung naligtas? In compare sa mga naunang kapitulo, 120, 3,000, 5,000, hindi na ho nagbigay ng exact numbers si St. Luke dito. So yung phrases na ginamit dito, yung mga sentence na ginamit dito, ay maliwanag nagsasabi habang patuloy na dumarami ang mga alagad. Now listen. Sa ibang translation, hindi po nilagay yung number. Sa English po kasi, kapag po kasi tinignan ninyo yung Tagalog, medyo parang meron siyang konting hindi makikita sa English. Hindi katulad po sa English, ang sabi po, now, at this time, while the disciples were increasing in number. Usually, sa original text po, sa Greek text po, wala pong nakalagay na number o bilang. Pero nilagay po ito ng mga translator, ng mga Biblia. Ano man pong klaseng translation, nilagay po nila yung salitang time, ng number, kasi ito po ay tumutukoy to reflect the time just described when the apostles were preaching and teaching in the temple and from house to house. Makikita natin. So, nilagay nila ito upang ipakita na yung number na binilang doon. At ito ay tumutukoy sa time para ipakita dito na ang pinaka-focus ng mga disciples sa panahong iyon, sa kanilang panahon, ay ang pangangaral at pagtuturo at pagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Now, makikita natin in Acts chapter 5, verse 42, ano sabi doon? Gawa 5:42, at araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Kaya po dinagdag yung salitang bilang o number. This is equivalent of time. Na ang ibig sabihin, yung mga disciples, yung mga alagad, hindi sila umaalis doon sa time na kung saan na binigay ng Diyos na dapat na makonsume ng ministry ng church ng ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi ang pag-evangelize, kundi ang pangangaral na salita ng Diyos. So nakuha niyo po yung punto? So nangangahulugan, ang early church ay mapaka-busy nila saan? Sa pag-evangelize, sa pangangaral na salita ng Diyos. Now, kung inyong titingnan, in our context, in the book of Acts chapter 6, mapakaklarado na sabi ng mga apostol, hindi namin pwedeng pabayaan, ang pangangaral at ang pagtuturo ng salita ng Diyos at pananalangin. Napansin nyo? So alam nila na kailangan nilang gawin ito. So you see, the prioritization of proclamation of His word certainly account for the number of disciples increasing. So, lumalago ang church dito sa Book of Acts, nadadagdagan ang mga naliligtas, nadadagdagan ang bilang ng mga sumasampalataya dahil pinaprioritize ng early church ang misyon na ibinigay ni Kristo sa kanila. And what is the mission of Christ? In Acts chapter 1 verse 8, kailangan nilang maging witness, kailangan nilang maging saksi in Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, sinusunod nila yung utos ng ating Panginoong Jesucristo. That's why the early disciples, the early Christian, the early church, their priority is what? Evangelism. Preaching the Word of God. So meaning, without evangelism, without sharing the Word of God, without preaching, wala pong pwedeng masave, wala pong pwedeng maligtas. Amen po ba? So if you want to see na ang tao na wala pang relationship kay Kristo, either kaibigan mo to, family mo to, o sino man tao na malapit sa iyo, or even your neighbor, one thing you need and to pray is share the Word of God. Amen po ba? So ito yung sinasabi ng ating pag-aaral sa umagang ito. Now, sa Panginoong Diyos, napakahalaga sa Kanya yung salitang disciple. Napakahalaga sa Kanya yung salitang alagad. Na panahon po ng ang ating Panginoong
Jesucristo ay narito, hindi po ginamit agad ang salitang Kristiyano o Christian. Later on in the book of Acts, doon lang ginamit ang salitang Christian. Now, sa panahon nila, mapapansin natin sa chapter 6 verse 1. Please, open your Bible. Acts chapter 6 verse 1. Sabi ng Magandang Balita Biblia, ng panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya. Pero mapapansin nyo, yung word na ginamit, sumasampalataya. Pero alam nyo po ba, sa English translation, ang gamit dito, disciple. Napakaganda ng salin ng ang bagong ang Biblia sapagkat ganito ang pagkasabi. Ng mga araw ng ito, nang dumarami na ang bilang ng mga alagad. So si Jesus Christ, nagturo siya na ang pangalan ng lahat ng maliligtas is disciple, alagad. Why? Kasi nung panahon na si Jesus, sa Matthew chapter 28, ay maliwanag nagsabi, make disciple. Now, ano ba ang ibig sabihin ng alagad? Hindi tayo magtataka na ang ibang translation ay nilagay yung salitang sumasampalataya, pero ang pinaka-accurate na word na ginamit ay disciple o alagad. Now listen, pansinin natin na ang unang gamit na salita sa mga unang tagasunod at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo dito sa Book of Acts ay wala pong iba kundi disciple. So disciple po, kaya huwag niyo muna pong ipagkakamali na naglagay ng pagiging word na Christian dahil later on, dito sa Book of Acts, may tinanggit na tinawag sa Antioch ang mga disciple ni Cristo na Christian, pero ang totoong tawag sa kanila ay disciple. Now, mapapansin natin sa konteksto po nitong chapter 6, verse 1, si Lucas ay ginamit po yung salitang disciple o alagad dahil ang original na word na ginamit dito sa salitang disciple o alagad sa Greek word ay matetes. Medyo gagamit po ako ng termino na ganito, ang disciple o ang alagad sa Greek word ay matetes. Now, ano ibig sabihin ito? Ito po ay tumutukoy sa to believers, sa mga naniwala, saan pa? Followers of Christ. Saan? Sa tagasunod ni Kristo. So kapag sinabi ka na disciple, kapag sinabi ka na alagad, ang tawag sa iyo ay mananampalataya ni Kristo. Ang tawag sa iyo, ang kahulugan nun ay tagasunod ni Kristo. Sa katunayan, ito ay isang pangkaraniwang pangalan na binibigay sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa libro ng Gawa. Na kung saan ang laging sinasabi sa kanila mga alagad. Sa particular po na passage ni Lucas, mapapansin po natin na ang tawag po sa kanila lahat, all the believers are disciple. Lahat ng mga mananampalataya, ang tawag sa kanila ay disciple o alagad. Okay? And does not single out a special group. Wala pong special group na pinangalan sa Book of Acts prior dito sa chapter 1. Until such time, pagdating yata ng, hindi ako nababa ng Acts 18, doon tinawag na sa Antioch na Christian, ang tawag sa kanila agad, disciple, alagad. So yun yung tawag, walang tinatawag doon na ibang pangalan, kundi mga alagad ang tawag sa kanila. Now, bakit po kaya alagad? Kasi nga po, this is the great commission that our Lord clearly commanded us to go therefore and make disciples of all nations. Sa kanila kasi, the first century Christian, after the ascension of Jesus Christ, maliwanag sa kanila na yung command ni Jesus Christ, doon sila nag-aabide. Na, nung sinabi ni Jesus Christ, go therefore and make disciple. So ano sabi? Make disciple. Gawin alagad. So ibig sabihin,
ang tawag sa mga sumampalataya kay Kristo, disciple o alagad. Now, gusto ko pong ipakita ito. This is a verb and Greek that is command is make disciple. Matthew chapter 28 verses 19 hanggang 20, ito po ay isang anyo ng verb. Ano ba yung salitang verb? Action, word. Pautos. Kaya inyo makikita, go, therefore, make disciple. So kung makikita natin, yung go at saka yung make is verb, action word, na kailangan ginagawa ng church so that they will make disciple. So ang pagiging disciple ay bunga ng ano? Ng paghayo. Tama po ba? Sa pag-evangelize, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na ang mensahe ay ang ating Panginoong Hesukristo. So sa madaling salita, lahat ng mananampalataya ay disciple ayon sa ating Panginoong Hesukristo. So yun po yung napakaliwanag. So dagdag pa rito, ang salitang disciple ay galing nga ho sa salitang matites, dahil ang salitang matites sa Greek o disciple ay galing naman po sa salitang Grego na mantano. Literally means to learn. To learn. Ano ba ang ibig sabihin ng to learn? Sa pagkatuto. Ama po ba? To learn. Ano pa? And it describes one who learns from others by instruction and includes the idea of one who intentionally learn by inquiry and observation. So ang ibig sabihin po ng salitang disciple is learner. Ano ang ibig sabihin ng learner? Kailangan niyang matuto. In some meaning, ang salitang disciple ay student. Mag-aaral. Kaya kung inyo mapapapansin, make disciple. Observe what I am commanded you. Sabi ni Jesus Christ. So ang ibig sabihin po, kapag sinabi pong disciple, student. Kapag sinabing disciple, learner. Ang ibig sabihin lang po nito, sila ang mga nag-aaral na kung saan ay tinuturuan ng isang mas higit na nakakaalam at nagbibigay ng kanyang kaisipan, nagtuturo ng kanyang mga natutunan na nauobserbahan at natatanggap ng kanyang mga tinuturuan. So yun ang ibig sabihin. So nangangahulugan na ang disciple ay learner. Ang disciple ay student. Maliwanag po yan. Now, in my case, hindi po ako nakapagtuturo sa inyo kung hindi po ako good student ng salita ng Diyos. Amen po ba? Everything na meron po ako na tinuturo sa inyo, yan po ay dahil isa po ako na mag-aaral ng salita ng Diyos. At pinapasa ko po sa inyo. Nakuha niyo po ba? So of course, meron po akong mga formal study sa mga pampaaralan ng Biblia. Pero hindi po natatapos na after you graduated from Bible College, the seminary, whether you have a degree of Bachelor of Theology or Master of ganito o Doctor of ganito, hindi ho natatapos yun. Kailangan mo magpatuloy as a pastor, as a good minister ng Panginoong Diyos na mag-aaral. Habang nag-aaral ka, ay patuloy kang natututo, at habang natututo ka, nagiging faithful ka sa pagtuturo sa mga sheep na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. So even the pastor is learner, is student, at naipapasa niya ang lahat ng itinuturo niya sa kanyang kongregasyon, sa sheep, sa mga tupa na ipinagkatiwala nila ng Diyos sa kanya, sa pamamagitan po ngayon ay lalo po kayong
natututo at lumalago sa pananampalataya nyo kay Kristo. Pero hindi po doon natatapos yun. After you learn sa mga salita ng ating Panginoong Diyos, hindi lang po para sa inyo yun. Kailangan nyo po itong ituro sa mga tao. Kailangan nyo po itong ibahagi sa mga tao. Hindi po pinag-uusapan ngayon dito na kapag nakaupo ka ngayon dyan, ang dami mo nang narinig na salita ng Panginoong Diyos, karami mo nang natutunan na salita ng Panginoong Diyos sa iyo, you need first apply all of this sa iyong sarili. Amen po ba? At kapag in-apply mo ito yung sa iyong sarili, kailangan mo itong ibahagi sa mga taong kailangan makarinig at makatanggap na salita ng Diyos. Why? Because you are the witness of Christ. Amen po ba? Kailangan mong sumaksi, kailangan mong ibahagi si Kristo sa mga tao na iyong kailangan bahaginan. That's why, hindi tayo magtataka sa Gawa Kabanatang 8, talatang 4 ay may sinabi doon. Pakibuksan niyo po ang inyong Biblia. Sabi po ng Gawa 8, ang talata po ay 4. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Maliwanag po ba yun? Acts chapter 8 verse 4. Again, nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. So mapapansin nyo ang salitang S ay malaki. Sa English ay W word. This is referring to the word of Christ. This is referring to the word of God. So kung inyo mapapansin, nangalat ang mga mananampalataya dahil sa persecution. Nangalat ang mga mananampalataya dahil sa pag-uusig sa kanila. Pero ang tanong natin, yung bang natutunan nila sa mga apostol, sinarili po ba nila? Sinarili po ba nila? Hello? Sinarili po ba nila? Hindi nila sinarili. Ano yung ginawa nila? Saan man sila makarating, ay ipinapangaral nila ang salita. Now, sa ibang translation, ang ginamit po sa original na lingwahe ay gossip. Alam niyo ibig sabihin ng gossip? Kinuwento. Sa lingwahe natin, minarites, kinismis. Pero sa panahon nila, yung salitang gossip, ay kung saan sila makarating, binabahagi nila. At kapag kami nakarinig naman, ikinukwento naman sa iba. Now, listen. Ang salitang gossip ay pasa-pasa po. Nakita nyo? Ay, chismis lang yan. Di ba? Yun yung iniisip natin minsan eh. Ang chismis, nanggaling sa isa, kinuwento sa isa, yung kinuwento sa iba, hanggang sa pumalat. Sa panahon nila, kapag disciple ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ho pwedeng ikahon nila yung mga natutunan nila. Meron silang passion, meron silang init, meron silang desire na laging ibahagi ang lahat ng natanggap nila sa mga apostol dahil alam nila na yun lang ang tanging paraan upang maligtas ang isang taong makasalanan para sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, ilan taon ka na sa pagiging Kristiyano mo? Ilan taon na? Marami ka na bang narinig na salita ng Diyos? Pero ang tanong, meron ka ba na naranasan o kaya ngayon na nagbabahagi ka ng salita ng Diyos? Kung hindi mo ginagawa ito, pwede ba pag-isipan natin? Dahil ang salitang disciple na tinatawag na learner or student, ang purpose niya, bakit siya lumalago sa pananampalataya niya, ay upang siya mismo ay dumating sa punto na makapagbahagi siya ng salita ng Diyos. Tanong ko po sa inyo, kung ikaw, nag-aaral ka, ano yung purpose mo? Bakit ka nag-aaral? Para matuto ka. Tama po ba? Saan mo gagamitin yung pagkatuto mo sa formal study mo?
Gusto mo lang ba basta may degree ka na, basta ako, graduate ako ng Bachelor of Civil Engineering, graduate ako ng Bachelor of Secondary Education, graduate ako ng ganito. Gusto mo lang title. Yung ba yung purpose mo, bakit ka nag-aral? Hindi. Nag-aral ka dahil gusto mong makakuha ng degree, dahil gusto mong magamit yun saan? Para makapag-work ka. Tama po ba? Yun yung ibig sabihin nun. So in the same way, if you are Christian, if you are disciple, yung purpose ng Lord sa'yo, bakit kanya niligtas, bakit kanya binigyan ng buhay na walang hanggan, ay upang maibahagi mo, alin? Ang pananampalataya, ang salita ng Diyos na mayroon ka. Sharing the Word of God ay hindi lang po para sa pastor o sa worker. Ito po ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya nga sabi ng Acts chapter 8 verse 4, nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinapangaral o binabahagi nila ang salita ng Diyos. Now this is my point. Now listen. The point of calling the believer's disciple is to emphasize that becoming a Christian is not just a momentary decision for Christ. Ang pagiging isang Kristiyano nyo po ay hindi po nagtatapos dahil saved ka na. Hindi po yun. Nagsisimula pa lamang ang proseso ng iyong pagiging disciple sa panahon na naranasan mo na ang kaligtasan. Upang ikaw ay mag-mature sa iyong pananampalataya at magkaroon ka ng kaisipan na magamit ang iyong buhay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong commitment sa mga panahon na dapat ay nagiging learner ka, nagiging mag-aaral ka ng salita ng Diyos. If you are lazy to study the Word of God, you are not truly disciple of Christ. Because the disciple means student. The disciple means learner, mag-aaral. Ano yung aaralin mo? Aaralin mo, alin? Ang salita ng Diyos. How many of you na narito po ngayon na para sa'yo, ang salita ng Diyos ay parang napakatamis na pulong-pukyutan? Ganun ba yung pakiramdam natin sa salita ng Diyos? Alam nyo, nagpunta po kami ni Sister Daisy sa Nueva Vizcaya. Pero alam ni Sister Daisy na ang nagiging punto ng aming pag-uusap ng mga kapwa mananampalataya doon ay Word of God. And I am always aware sa panawagan sa akin, dahil kahit nandun ako, kung bakit yung nakita sa ganito, dahil doon po ako nag-aaral. Yung pagkawala na akong, di na ako nakikipagkwentuhan, di na ako nakikipag-sharing sa kanila, inaaral ko yung dapat kong ituro dito sa Book of Acts. Kaya mapapansin nyo, hindi ho siya nakalagay sa bond paper. Nakalagay po siya dito. Sinaling ko pa po. So dito ko nilagay. Why? If you are a good disciple, you need to be a good learner na salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi kapag hindi ka nagkakaroon ng desire o kauhawan sa salita ng ating Panginoong Diyos, hindi ka mag-growth sa pananampalataya mo kay Kristo. Ako na yung punto natin dito. The more you dig the Word of God, habang ikaw ay naggagambol, pinapalalim mo ang iyong sarili sa salita ng Panginoong Diyos, the more na nagmamature ka sa pananampalataya. At pag nagmamature ka sa pananampalataya mo, as a disciple, nagkakaroon ka ng passion and desire to share the Word of God sa mga tao na nakikita mo at dinidesire ng puso mo na ma-share ng Word of God. Amen po ba? Kaya ang logic ganito lang eh. Paano ka mag-share ng Word of God kung ikaw tamad na tamad ka na magbasa ng Biblia? That is the simple logic. Kaya hindi ka makapag-share ng Word of God kasi tamad ka na mag-aral na salita ng Diyos. Sino sa inyo rito ang magiging tapat? Huwag nyo na sabihin sa harapan ng Panginoong Diyos na consistent ka na nagdi-devotion araw-araw. Kayo po'y nakakaalam mo na si Lord. Tama po ba? Every day, may time ka na basahin ang Biblia kahit na two verses lang, minemeditate mo siya. Sino rito sa atin ang gumagawa ng ganon? Eh kung ginagawa mo yon, salamat sa Panginoon and to God be the glory. Dahil magmamature ka.
Pero kung hindi mo ito ginagawa consistently sa iyong buhay, I tell you the truth, di ka mag-growth sa pananampalataya mo. At di rin ako magtataka na hindi ka rin makakapag-share ng Word of God. Sa kaibigan mo, sa classmate mo, sa kumpare mo, sa kumare mo, sa nakakasama mo, sa pamilya mo, sa kapitbahay mo. Why? Dahil ikaw nga, hindi ka nagbabasa. Wala kang desire sa salita ng Diyos. Eh yung isi-share mo pa ang salita ng Diyos. Ako niyo po yung punto natin dito, mga kapatid. This is the reality. Well, it's not a matter of lack of time. Hindi po yun. Dahil alam ko na you have many times sa mga leisure na ginagawa mo sa buhay mo. Pag nilibang mo, ang dami mong oras. Tama po ba? Hindi po ako nagagalit. Ang dami mong oras. Sa mga pag nilibang mo, ang dami mong oras na nasasayang sa mga bagay na gusto mo. Pero hindi po reason na sabihin natin, wala na akong oras eh. Kasi estudyante ko, busy ko sa pagiging estudyante ko. Busy ko sa pagiging nanay ko. Busy ko sa pagiging tatay ko. Busy ko sa mga pag-aaral ko o sa trabaho ko. No. We have a 24 hours a day. Pero, bakit ko po ito binabanggit? Because the principle of being a disciple of Jesus Christ ay mag-aaral at learner ng salita ng Diyos. Kapag ang isang Kristiyano, meron siyang konsepto na kailangan everyday nagmamature siya sa pananampalataya at kailangan niya na nakakarinig, nakakabasa ng salita ng Diyos, ang magiging punto ngayon dito sa kanyang buhay, maglalaan siya ng oras upang patuloy na matuto pa siya sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, what is the purpose of being a disciple? Please open your Bible in 1 John chapter 2, verse 6. Being a disciple is a lifelong pursuit of Christ-likeness, learning to live like Jesus. At yan ay makikita natin sa 1 John chapter 2, verse 6. Ang aking lamang po pinupunto, mga kapatid, ang pagiging isang disciple ay panghabang buhay na pag-desire na makapamuhay tayo katulad ni Kristo at natututo tayo na mamuhay katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. 1 John chapter 2, verse 6. Ano ang sabi ni Apostle John sa verse 6 ng chapter 2? Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesus Kristo. Living as Christ lived. That is the purpose. So if we are a disciple of Jesus Christ, our highest goal is to live what Jesus lived. Of course, hindi natin ma-attain yung pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo, pero ang ating goal ay nagsasabi rito kung nananatili ka sa Diyos. Ano ba ibig sabihin ng nananatili sa Diyos? Ang ibig sabihin ng nananatili sa Diyos, you have a right relationship sa ating Panginoon. Ikaw ay totoong disciple na aarmasan ka ng tamang aral, tamang doktrina, tamang pananampalataya, kaya ka nakakapanatili sa Diyos. At kung nananatili ka sa Diyos, ano ang dapat na makita sa iyo? Mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesus Kristo. We are the tayo ho ay tinitingnan ng mga tao. Amen po ba? Tayo po ay nagbabasang testamento sa buhay natin. Kaya nga napansin nyo ba? Ba't po ganon? Pag sinabi mo, born again ka. Pag sinabi mo, Christian ka. Ninonomerohan ka. Tama po ba? Pero yung ibang religion naman, kahit ano gawin, hindi naman ninonomerohan. Di ba? Sasabihin sa'yo agad, kasasamba mo lang, ganyan ka na naman. Di ba? Pero yung ibang religion, hindi naman nila masabihan ng ganon. Alam nyo, napakataas po ng expectation sa disciple ng ating Panginoon. Ang expectation po ng Diyos ay wala pong iba, kundi mamuhay tayo katulad ng pagkapamuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, the word and term disciple is an accurate description of all true believers, those who are genuine follower of Christ. So kung ikaw ay totoong
tagasunod ni Kristo, kung ikaw ay totoong mananampalataya kay Kristo, ang tawag sa iyo ay disciple. Amen po ba? Alam niyo, one of the mission of our church is this: to glorify the sovereign God. By making disciple through the preaching and teaching of the Word of God. Yan po yung ating mission. Luwalhatiin ang makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga alagad, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos at pagtatanim ng iglesia. So ano ibig sabihin nito? When we say disciple, meron tayong gustong ipakita to glorify God. At pangalawa ano? Maging kasangkapan ka sa mga taong maliligtas upang maging bahagi sila saan? Sa church ng ating Panginoong Diyos dahil niligtas sila ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang ibig sabihin ng disciple. So nakita na natin yung term ng disciple sa Acts chapter 6 verse 1. Balik tayo sa Acts chapter 6 verse 1. So salitang disciple lang pala, marami-rami na tayong natututunan yung pala ang ibig sabihin ng salitang disciple. Kaya pagbalik natin doon sa Gawa chapter 6 verse 1, ano sabi ho ron? Na panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya o mga disciple. Now, let us study the word dumarami. Okay? Sa English ay increasing, sa ibang translation ay added. Ayan, yun yung maganda dyan. Mga kapatid, ano po gusto nyo? Madami o konti? Hindi ho problema. Kasi pag sinabi kong gusto nyo bang madaming problema, hindi mo kayo sasagot. Ano yung gusto nyo? Madami, konti? Madami. Pag tinanong ko po ba kayo, gusto mo madami kang pera? Ano sagot mo? Opo. Gusto mo ba madami kang bahay? Gusto nyo ba yun? Pero usually, in our nature, gusto natin madami, di ba? Kapag pinag-uusapan, alam nyo, isa sa pinaka-maganda na binanggit dito, ng panahong iyon ay dumarami na ang mga alagad. So ano po ba ibig sabihin ng word increase or added or dumarami? Alam nyo po, tinignan ko po sa aking pag-aaral in Acts, dito po sa Acts, sa Book of Acts, kapag po binasa natin ito, alam nyo po ba na 30 times na binanggit na salitang added sa 28 verses. Sa 28 verses ng Book of Acts, 30 times na binanggit po yung salitang nadagdag, added. Halimbawa, sa Acts chapter 6 verse 1, tinignan natin. Acts chapter 6 verse 2, mayroon din pong nadagdag doon, dumarami, makikita natin doon. Sabi ng verse 2, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila. Di ba? O, so forth and so forth. Makikita natin yan sa English. Sa chapter 6 verse 7, sa chapter 9 verse 1, sa chapter 9 verse 10, sa chapter 9 verse 19, sa chapter 9 verse 25, chapter 9 verse 26, chapter 9 verse 38, chapter 11 verse 26, chapter 11 verse 29, chapter 13 verse 52, chapter 14 verse 20, chapter 14 verse 22, chapter 14 verse 28, chapter 15 verse 10, chapter 16 verse 1, chapter 18 verse 23, chapter 18 verse 27, chapter 19 verse 1, chapter 19 verse 9, chapter 19 verse 30, chapter 20 verse 1, Acts chapter 20 verse 30, chapter 21 verse 4, 21 verse 6. Lahat ng ito ay 30 times na binanggit sa 28 na verses na ito. Ibig sabihin po, ang pinaka-purpose ng ating Panginoong Diyos sa Book of Acts ay upang ipakita sa atin kung paano nag-growth ang kanyang church. Notice that in this passage, dito ho sa mga binanggit ko, si Lucas ay binago niya yung salitang kasi kung inyo mapapansin, sa Acts chapter 2, mapapansin natin, bago dumating yung Kabanatang 5,
merong mathematics Napansin nyo? Mathematics. Ano ang ibig sabihin po doon? Sa Acts chapter 2, nakita natin, dumarami ang mga alagad, tapos naglalagay na ng number. Napansin nyo? Pagdating ng chapter 4, naglagay na naman ng number. So, mathematics. So, dito pinakikita, yung mga naunang alagad na binanggit, yung 120, yung 3,000, yung 5,000, mapapansin nyo, nag-multiply. Ano ba ibig sabihin ng multiply? Nadagdagan. Nakita nyo? Nag-multiply. So, ibig sabihin, maliwanag dito na ang church ng ating Panginoong Diyos ay nag-growth. Hindi po siya stagnant. Hindi po siya nananatiling naka-level lang o stagnant siya. So kapag sinabi natin increasing or added or dumarami, ano kaya ang ginagawa ng mga alagad? Nagsishare, hindi po sila tamad na magbahagi ng salita ng Diyos. Tama po ba? Hindi rin nila iniisip na tungkulin lang yan ng mga apostol. Tama po ba? Hindi sumagi sa isipan nila. Ang pag-share ng Word of God, ano lang yan, trabaho lang yan ng mga apostol. Hindi ho nila inisip yon. Dahil nalaman nila na sila ay alagad o disciple ng ating Panginoong Hesukristo, ano yung nasa isipan nila? Bahagi kami saan? Sa pag-growth ng church, kung kami ay merong paglalaan ng oras, paglalaan ng panahon na ibahagi si Kristo sa mga tao. Usually, one of the false conception ng church ngayon, parang iniisip ng marami sa kongregasyon, trabaho lang ni pastor ang mag-evangelize. Trabaho lang ni pastor ang mag-share ng Word of God. Tapos, ano gagawin ng marami sa loob ng simbahan? Nasa isip lang nila, a-attend sila ng Sunday. Tama po ba? Which is maganda naman yon. Tama niyo ba? Tapos, ano gagawin nila? Uupo sila. Tapos, pag upo nila, ano gagawin nila? Babalik na naman sila sa Sunday. Maganda po yon. Nakuha niyo pa yung punto natin? Maganda po yon. Pero ito ang problema. If you want to use yourself na maging bahagi sa pag-growth ng church, natin ito, mga kapatid. You have responsibility. And what is your responsibility? You, as a disciple of Jesus Christ, your responsibility is to share Jesus Christ to your neighbor, to your friend, to your family, or to your co-worker. Amen po ba? The growth of the church ay hindi po lamang para sa pastor. Ang pag-evangelism ay hindi po para sa pastor lang o sa worker ng church. Lahat po tayo rito ay disciple ng ating Panginoon. At ikaw ay nararapat nagbabahagi ng salita ng Diyos. Tanong ko sa iyo, kung kukunin ka ngayon ni Lord, wag naman sana, halimbawa lang po, kukunin ka na ni Lord ngayon, pag umarap ka sa Panginoon, meron ka bang masasabi sa Panginoon na, Lord, ginamit ko yung buhay ko, na sinyer ko, si Kristo sa tao? Meron ka bang masasabing ganon? Or, meron ka bang masasabi ngayon sa sarili mo na, salamat sa Panginoon, ginamit ako kay sister. Na-save siya dahil sa gospel na pinangaral ko sa kanya at ako ang kinasangkapan nila. Meron ba kayo naiisip na gano'n? O wala lang. Basta kayo, ang alam nyo lang, ligtas ako, Christian ako. Attend ako ng Sunday, babalik ako ng Sunday. Gano'n na iniisip natin. Hindi ho ka-design ang Kristiyano sa gano'n. Ang design ng Lord sa atin, ang mga natutunan mo, ay dapat mong ituro sa iba upang maranasan nila ang pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga buhay. Yan po yung katotohanan niya. So if you want to see na may mga naliligtas sa ministry natin sa church na ito, dapat nagsishare ka ng Word of God. Kung hindi mo kaya mag-share ng Word of God, bakit hindi mo gamitin ang iyong sarili? Ay, ini-invite kita. Ini-invite kita sa Bible study. Tama po ba? Ini-invite kita na umattend, makinig ka, pakinggan mo lang yung tuturo ni pastor, di ba? Kung hindi mo kaya, ginagawa niyo po ba yun? Or complacent ka na sa ganyang mga bagay?
ni anak mo, hindi mo iniisip yung kaluluwa niya kung saan pupunta. Yung asawa mo, hindi mo iniisip kung saan mapupunta yung kaluluwa niya. Magulang mo, anak mo, kaibigan mo, kasama mo, best friend mo, iniisip mo ba saan pupunta yung kaluluwa nila? Enjoy na enjoy kayo na magkakasama, na ibibigay mo yung lahat ng kailangan nila. Pero ang tanong, naisip mo ba ang pinakamahalagang kailangan ng tao? Ang buhay na walang hanggan. Minsan complacent na tayo. Basta ako, born again ako. Meron akong kinabibilangan church, umaattend ako. Pero ang tanong, you have a heart, meron ka bang puso ng puso ng ating Panginoong Jesucristo na ibahagi si Kristo? Mga kapatid, this is the time na sana maging kilos ng Diyos ito sa buhay natin lahat. Amen po ba? So, evangelism and sharing the Word of God ay para po sa kabuuan ng church. At ang design ng Lord sa atin, mag-increase ang mga naliligtas dahil kay Kristo, dahil sa gawa ng Banal na Espiritu sa kanilang buhay. Hindi para dumami lang ang miyembro sa loob ng simbahan. Hindi para maraming makuha na pananalapi sa kanila. Hindi po yun. Ang pinaka-purpose, bakit kailangan nag-grow ang church? Doon sa pinaka-puso ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan nilang maligtas, kailangan nilang magkaroon ng buhay na walang hanggan. We are not evangelizing because of we will get money from them. Hindi ho yun. Our purpose, why we are evangelizing, simple lang po, para masave po sila, para marinig nila yung gospel, para maligtas sila ng ating Panginoong Diyos. So, the purpose of God, the design of Jesus to His church, is to grow exceedingly, spiritually, and numerically. At kung hindi po tayo sama-sama na magiging masunurin sa command ng ating Panginoong Jesucristo, wala pong mga tao na tatawagin at maliligtas si Kristo. Mag-isip po kayo ngayon, mga kapatid. Sino yung best friend mo na mapakalapit sa'yo? Na alam mo, pag namatay, tinuhan ni Lord, pupunta sa impyerno. Sino sa mga mahal mo sa buhay, sa family mo, na naiisip mo ngayon na wala pang kaligtasan? Pag namatay, pupunta sa impyerno. May naiisip po ba kayong ganon? Kung naiisip mo yan, mga kapatid, this is for you. This is for you. You are disciple. If you are disciple, you are learner. Meron ka natutunan na salita ng Diyos at ang pinaka-purpose ng Panginoong Diyos sa'yo, gamitin ka niya to share the Word of God kung saan ka dinala ng ating Panginoong Diyos. At yan din ang turo ni Apostle Peter na maghayag ng kahanga-hangang gawa ng ating Panginoong Diyos. So, hindi na ho dapat pa na ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nahihiya pa po ba kayo na magbahagi ng salita ng Diyos? Hindi na ho yun dapat ngayon. Amen? Huwag po natin ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Magsimula ka sa kaisipan mo na dapat establish sa sarili mo na anak ka ng Diyos, binornagin ka ng Banal na Espiritu, mananampalataya ka. At pag na-establish mo yun sa buhay mo, dapat ang pangalawa nito, meron akong mabahaginan at madala sa salita ng Diyos sa taong iyon upang magkaroon siya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Huwag po natin ikahiya. Dahil minsan, mas kinakahiya pa natin yung mga ganun kaysa sa mga bagay na gusto nating ilantad. Ang gusto ng Lord, this is the time na dapat na maintindihan natin na we as disciple is part ng pag-growth ng church ng ating Panginoong Diyos. Tumayo po ang bawat isa. Okay, po. Sige po, tumayo po tayo. Tumayo po kayo lahat.